It's not really na pigilan kayo, pero marami kasi tayong dapat bantayan na sa kaligtasan ng mananakay, yung nakasakay sa inyo, sa kaligtasan nyo rin, at yung ibang tao maapektuhan mo. So sana maintindihan nyo po na kailangan natin i-regulate ito. At kayo po ay nagmamaneho ng isang sasakyan din. Di ba pag nagmamaneho tayo ng sasakyan, ay kailangan tayo may lisensya. At may edad yun, hindi pwedeng gamitin ng bata. So sana maintindihan niyo po yung... Isang mapagpalang araw kay Intenyo. Narito po ang ating panayam kay Mayor Ellen Nieto tungkol po sa e-bike. Na e-bike o wala pa? Kasi they're not required to register eh. Oo. So, pero even before maging effective yan, last month pa lang, the start, pinag-uusapan na namin pinag-uusapan na sa SPN. Okay. Sa Sangguniang Bayan. So, tinawag na rin yung mga parties involved, groups involved on the regulation of e-vehicles. Kasi dito rin naman meron tayong mga aksidente. Yes, pero yun may record Yung kung mga ilan na aksidente. Yeah. I don't have it right now, pero meron yan. Oo. So ano nyo masasabi nyo sa ng LTO? Anuhin nyo rin yung mga na mag-register talaga? Of course, kasama yon. Now, kasama din syempre yung sino-sino ba yung mga nag-ooperate niyan. So, we will consider syempre yung ng LTO at the same time yung ibang needs namin. Kasi you have to identify kung saan lang sila pwede, sino lang ang pwede, capacity and all. Meron kami na-interview sa Cainta, sa isang village, doon yata sa inyo, na ayaw ng village ng maingay, kaya they preferred doon sa electric vehicle, e-bike. So, yung ba encourage nyo na ganun din ang gagawin sa Wala namang iba? problema doon. Pero you must understand na there ought to be some regulation sa e-bike. Just as you regulate other vehicles like motor or what. Kasi you're operating something, na kailangan mo ba ng lisensya dyan. This is how you compose yourself pag nagmamaneho ka niyan, ano ba isasakay mo dyan, hanggang saan ka lang. Meron talagang regulation. Sabihin natin, Mayor, na istrikto na yung LTO at na-register na. May mga village ngayon na gusto nila ng EV na lang, hindi na yung maiingi na tricycle. Ano yun, papayagan ba ninyo o gagawa kayo ng ano? Kaya kasama sa usapin namin ay to identify some areas sila pwede. So definitely national highway, hindi. So we need to identify ano ba yung mga highway dito na pwede. So yun. Isa sa pinag-uusapan. Pati mga villages. Kasi ang current villages operator, are, though some of them are public roads, hindi naman sila national, di ba? So, kailangan mo identify kung ano yung saan pwede at hindi, at sino May mga e-bike rin ba dito na bumabiyahe like public? As a tricycle na Yeah. wala pa. Wala pa. di ba meron sa sa village nila? Summit. Hindi, wala pa. Yung sabi nung town. Merong tawag dito, free shuttle na gano'n. Free. Pero hindi siya e-bike na yung... That's why kailangan mo i-classify. Ano nga ba e-bike? What is an e-bike? Yun yung kailangan mo yan. E-trike, e-bike. E-trike. Meron ding shuttle naman na electric. Is that considered? Mas malaki yun. Oo. Compare dun sa Oo. 3 wheels na maliit lang. Parang pang 2-3 tao lang yung e-trike, diba? Minsan pinipilit sinasaksakan ng maraming tao. Okay. Yung nag-ooperate sa amin is parang golf cart. Malaki. Sige Mayor, panawagan nyo na lang sa mga may-ari ng e-bike sakaling maghihigpit na talaga yung LTO sa 15. Ang aming panawagan naman ay tungkol talaga sa kaligtasan. It's not really na pigilan kayo, pero marami kasi tayong dapat bantayan na sa kaligtasan ng mananakay, yung nakasakay sa inyo, sa kaligtasan nyo rin, at yung ibang tao maapektuhan mo. So sana maintindihan nyo po na kailangan natin i-regulate ito. At kayo po ay nagmamaneho ng isang sasakyan din. Di ba pag nagmamaneho tayo ng sasakyan, ay kailangan tayo may lisensya.
At may edad yun, hindi pwedeng gamitin ng bata. So sana maintindihan niyo po yung kailangan namin gawin. Alright. Yun po. Thank you, Mayor. Okay. Yun.